Miyerkules ng Abo ang hudyat ng pagsisimula sa panahon ng Kwaresma o ang 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. Sa pagdiriwang ng banal na misa sa araw na ito, binabasbasan ang abo at ipinapahid ito sa noo ng mga tao. Ang wika ng pari sa bawat isang pinapahiran, magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. O kaya alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Ngayong taon, ang Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday ay sa ika-14 ng Pebrero, ngayong araw. Ang Miyerkules ng Abo ay 46 na araw bagong simula ng Semana Santa na magsisimula sa linggo ng Palaspas o Palm Sunday. 40 araw ang itinatagal ng Kwaresma o Lent. Tinatawag ito na Kwaresma mula sa salitang Latin na quadragesima, nang ibig sabihin ay pang-40. 40 araw dahil 40 araw din nanatili si Jesus sa disyerto para manalangin at mag-ayuno. Doon siya natukso ng 3 beses at nagwagi rin laban sa demonyo. Mula sa kwentong ito ni Jesus sa Ebanghelyo, magmumula ang 3 mahalagang bagay at magiging tema ng panahon ng Kwaresma: prayer, fasting, at almsgiving. Matutunghayan natin sa Matandang Tipan o sa Old Testament na ang abo ay tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Nang ipahayag ni Propeta Jonas sa mga taga-Ninive na gugunawin ng Diyos ang bayan ng Ninive pagkatapos ng 40 araw, ang lahat ng mga taga-Ninive ay nag-ayuno, kahit ang hari nila ay nagdamit ng sako, naupo sa abo at nag-ayuno bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa ginawang pagsisisi at pagbabalik loob ng mga taga-Ninive, hindi itunuloy ng Diyos ang kanyang plano na gunawin ang bayan ng Ninive. Para sa panimula, bilang paalala, bawal po ang kumain ng karne sa Ash Wednesday, ngayong araw, Good Friday, at sa lahat ng Biyernes ng panahon na ito. Hindi kasama ang linggo sa mga penitential days. Kaya sa araw na linggo ay pwede na kumain ito. Kaya saktong 40 araw ang panahon ng Kwaresma. Ang hindi pagkain ng karne ay isang sakripisyo, isang pakikibahagi sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Dapat itong samahan ng panalangin at paghingi ng tulong at gabay sa Diyos. Tayo'y pumapasok din sa disyerto kung saan naroon ang Panginoon. Mapapansin natin kung ang ating mga panlasa, paningin at iba pang mga hangarin ng katawan ay laging pinagbibigyan, lalo itong pumupuno sa ating isip, lalo tayong nagiging abala rito. Halimbawa, habang nakakakain ng masasarap na pagkain, lalo gustong ulit-ulitin. Kapag nakakaranas ng magandang bagay, pagkatapos nyo ay maghahanap ulit ng panibagong oportunidad para sa ganoong karanasan. Tila hindi ito matatapos. Marahil ay hindi natin namamalayan na dahil pala dito, mas mahirap tumingin sa Diyos, sa sarili, nang hindi nababalisa sa mga bagay sa mundo. Mas mahirap lumalim ang relasyon sa Diyos kung puro sarili ang iniintindi at nakikita. Ang makakatulong lamang ay ang malinis na puso, isip, at diwa. Sa pamamagitan ng pag-api natin sa panlasa at pandamang umaalipin at pagbawas o pagtigil ng iba pang tipikal na aktibidad na ating ginagawa, ay kagaya ng sobrang paggamit ng internet, ng Facebook, ng TikTok, at ng iba pa,
maaari itong palitan ng maraming panahon sa pananalangin, sa pagkilala sa Diyos at sa sarili, sa pagbabalik tanaw sa ating naging buhay, sa mga nagawa at hindi pa nagawa patungo sa Diyos. May dalawang ugnayan ang forma na sinasalita ng pari sa paglalagay ng abo. Sa pasimula ng Kwaresma, hinihikayat tayo ng simbahan ng Santa Iglesia na magsisi at magbalik loob. Katulad ng unang forma na winiwika ng pari sa atin, magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbagong buhay. Kinakailangang talikuran ang ating mga kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Ang Diyos ay punong-puno ng awa at habag sa ating lahat. Inihintay niya ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Katulad ng pagbabalik ng anak ng naghihintay na ama sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang parabola ng alibugang anak. Sa ikalawang forma naman, pinapaalala sa atin ng simbahan na pansamantala lamang ang ating buhay dito sa lupa. Sinasabi rin sa atin ng mga pari sa pagpapahid ng abo na alalahanin mo, abo, ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Ipinapaalala sa atin na hindi tayo mabubuhay magpakailanman. Sa mga simpleng salita, ang ibig sabihin noon ay mamamatay din tayong lahat balang araw. Ang buhay natin sa mundo ay isang paglalakbay. Darating din ang araw ng pagtatapos ng paglalakbay dito sa lupa. Habang may panahon pa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay banal sapagkat ito ay isang panahon ng pagbabalik loob. Ngayong panahon ng Kwaresma, lalong-lalo na sa araw na ito, talikuran natin ang kasamaan at manumbalik tayo sa Diyos. Ang Kwaresma ay ang panahon ng pagtitika at pagbabalik loob sa Diyos.